Ay, oo nga, no? Kalahati na lang yung kalsada, oh. Tapos, wala na yung bangketa. Tapos, ang dami pang mga nakaparadang sasakyan dito sa kaliwang bahagi. Totoo pala yung sabi ng ating concerned citizen. Ayan, no? Wala na, no? Wala na. Halos naging one way na lang itong bahagi na to. Itong kalsada na ito. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat at medyo umu-okay at gumaganda na po ang panahon ngayon. Thank you Lord. At hindi na po ganun ka lala po ang ulan. But anyway, so ito po binabaybay natin ngayon ang kalsadang ito ng Maynila at papunta po tayo dito sa may Santa Cruz, Maynila, no? Kasi meron po tayong nabasang concerned citizen. Ito, basahin natin yung kanyang comment. Dito sa Santa Cruz, Tetuan Barangay Hall, dito nakaharang, hindi madaanan, sinara nila Barangay 297. So yan yung ating sisilipin po ngayon, no? Titingnan natin kung itong concerned ng ating manonood. Nakita ko sa comment section sa isa nating mga video. So tayo naman sinearch natin yung location at agad natin pinuntahan. So ngayon titingnan natin yung location ngayon mismo para makita natin kung totoo nga ba itong sinasabi po nito, no. Ayan, Barangay 297, Tetuan Barangay Hall. So silipin po natin. Parang alam ko malapit na rin to sa ito sa mismong na to, no, Binondo. Ayan, so sisilipin natin para makita nga na po natin yung sitwasyon ngayon dito. So salamat po dun sa mga nagko-comment, sa mga concerned citizen patungkol nga sa mga ganitong klase po ng issue, no, lalong-lalo na yung mga struktura, mga barangay hall na itinatayo mismo sa bangketa at wala na pong madaanan ang mga tao. Ayan, at approaching na tayo. Dito tayo ngayon sa Jones Bridge. Paakyat tayo. Pagbaba dito, malapit na lang po, no, yung location natin dito. Ayan. So, konting trivia. Again po, itong Jones Bridge, taong 2019 po ito nang sinimulang ipaayos ni Mayor Isko nung taong siya ay nanalo po at naging mayor ng Maynila. Isa po to sa kanyang mga talagang pinaayos itong Jones Bridge na makikita nyo na ngayon. Napakaganda, napakaaliwalas, lalong-lalo na sa gabi. Napakaliwanag po, no. Ayan. So konting trivia lang. Pati yung mga piping saksi, yung mga nakalagay dyan, yung mga pillars, yung mga poste na yan na kulay puti, na tatlo dyan original, yung isa hindi na, no. At yan, so titingnan natin, no. Malapit na tayo dito sa barangay na tinutukoy ng ating concerned citizen. Ayan, nandito na tayo sa Sabino Padilla Street at malapit na yung location natin dito. Tetuan Street po pala, no, yung ating papasukin. So ito na, kakanan tayo sa part na to. So dito sa part na to, mapapansin niyo, ayan, maraming mga nakapark, mga motor, tricycle, sasakyan sa part na to. Kung niyo mapapansin, may lumalabas sa sasakyan sa right dito sa ating kaliwa. Yan, bungad pa lang, kita niyo mga kabayan, no, mga fire truck na po, no. Yan, in case na magamit. Siguro dahil na rin sa, ayan, kita niyo yung barangay. So mapapansin niyo talagang halos one lane na lang yung ginagamit po, no, sa street na to, Tetuan Street. Ayan, halos one lane na lang po talaga. So nag-counterflow tayo dito kasi I'm sure itong right lane na to talagang daanan to. Pero kung inyong mapapansin po ay wala ka nang madadaanan. So to para lang makita po ninyo, no, yung sitwasyon ngayon dito. Ito pala yung malapit sa may bagong gawang parang attraction dito, no. Yung parang Chinese bridge dito. Ayan. So mapapansin po ninyo talagang halos bumalik na tayo. Wala na. Dito sa part na to may bangketa, no. Ayan, mapapansin nyo sa kanan natin may bangketa. Pabalik na tayo. Ngayon makikita po ninyo sa left lane natin talagang wala ka nang madadaanan po, no. Talagang halos naging one way na lang itong two way na daanan dito. So yun yung ating mga napansin dito. Tapos ito, lalabas tayo ngayon dito sa kalsada rito. Dito mapapansin po ninyo, ayan, dito mapapansin po ninyo na parang may mga bahay dito sa kaliwa. May nakita akong naglalaba,
may mga parang barong-barong po, no, sa kabilang kalsada rito sa kaliwa, katabi mismo nitong barangay hall na ito. Ayan, makikita po ninyo. Kayo na po yung humusga, no? Sa tingin nyo po ba, yan yung comment na ating concerned citizen dito mismo sa barangay 297 Tetuan Street, na makikita po natin nandito yung ambulance, nandito yung fire truck, tapos may mga sasakyang nakaparada rin po, no? Ayan. So dito sa bahaging ito. Tapos meron pang linya na dilaw. Alright. So yan. Yung katulad po nito, may mga nagdidiskarga pa ng mga sasakyan, talaga halos wala akong madadaanan, no? So mukhang busy rin itong kalsadang ito. So yan yung concern ng isa nating citizen na nag-comment sa ating video, na pinansin natin, tiningnan natin yung sitwasyon nga rito. Ngayon, kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? So sa nakikita natin talagang halos masakop na, no, yung kalsada. Pero yun nga, nakita rin natin na merong mga fire truck po na naka parada rin. So siguro dahil nga sa lack of spaces na rin dito sa lugar na to, kaya siguro nandun na rin nakaparada yung mga fire truck, at yung halos yun nga kalahating kalsada sarado na. At yung bangketa naman po ay nasasakop ng barangay dito. So kayo po mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila, ano po ang inyong reaction? Dito naman sa part na to, kung inyong mapapansin, ay halos double parking din po, no? Kabilaan din yung parking dito. Kung inyong mapapansin, 2 lane siya, pero halos sikip na rin po yung mga sasakyan dito. Kung inyong mapapansin, meron na rin mga kulay dilaw dun sa mismong gutter ng kalsada. Ibig sabihin po ng kulay dilaw na yan is no parking kapag ganyan. Tapos nilagyan pa nila ng linya dito, I think for another parking yan, no? Sa bagay, may mga poste rin naman dito ng ilaw, no? Yung mga drago na poste. So katulad siya dun sa may One Luna na may mga poste. Hindi ko alam kung bakit nasa gitna din ng kalsada yung mga poste ng ilaw na yon, na salip may madadaanan. So yun lang po, no, yung concern natin. So sa tingin po ninyo, comment down below kayo dyan mga kababayan. And sana mapansin din po to ng City Government of Manila ni Mayor Isko, no? Alam ko bibigyan din to ng action. Ayan. So yun, thank you po sa mga concerned citizen natin dyan na nagmamalasakit para sa lugar, para sa kapakanan ng bawat isa po, no? Ayan. Dito ang luwag ng kalsada, no? Pero kita nyo, no, ay mostly talaga mga parking na sasakyan. May mga nakapark na sasakyan sa area na to. But maluwag naman po yung daan, kahit na may mga naka two-way parking. Maluwag naman siya. Nakakadaan naman ang dalawang sasakyan sa 2 lanes na to. So yun lang po, no? Maraming salamat at ingat po tayong lahat mga kababayan. Thank you po and God bless sa ating lahat. Manila, God first.